Kaibigan, purihin nating Panginoong Diyos sapagkat patuloy na kasama ka namin dito sa oras ng pag-aaral na kung saan bubuksan natin muli ang salita ng Panginoong Diyos na ito'y makapangyarihan na magbibigay ng pagbabago ng ating buhay, kagaya ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang oras na ito ay patuloy na nagbibigay sa iyo ng malalim na kaalaman, tunay na kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, sikapin mong subaybayan ang programang ito sapagkat lalo mo pang maunawaan ang layunin ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Pinabati ko ang lahat ng mga nanonood mula sa Kaniwalan, layo yan, Paniki, ganun din sa Mabacao, Bukal, Maragondon, Ginubatan, ganyan sa Cabiao, sa May Alicia, may nanonood dyan. Ganun din sa Pangantukan, sa Naga, ganun din sa General Trias, sa Narvacan, meron dyan. Ganun din sa Kenora City, Sibuyan, ganun din sa North Caloocan, patuloy nanonood dyan. Ganun din sa Navas, sa San Mateo, Mapandan, dyan sa Dibilican, layo yan, dyan sa Bukidnon, sa Pasay, sa Buenavista, sa Abungan, sa Masok, gayon din sa San Simon, sa Talisay, sa Taguig, sa malayong lugar, dyan sa France, sa Jeddah, sa Kuwait, sa Glendale, sa Tennessee, at sa buong Luzon at Visayas at Mindanao, at sa buong mundo na nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Gayon din sa lahat ng mga hindi ko pa nabanggit, patuloy na pagpapalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa inyo na patuloy kayo'y masisipag na nagsusulat dyan sa comment section ng ating YouTube. At ganoon din ibinabahagi ito sa mga kaibigan. At patuloy silang nakakaalam at nalalaman namin kung saan nakakarating ang programang ito, mga kaibigan at mga kapatid. At ganoon din sa mga ginigiliw naming sumusubaybay sa AWR 89.1. Dalangin namin na patuloy kayong basbasan, palakasin, at lumago ang iyong pananampalataya habang kayo ay nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Pagpurihin ng ating Panginoon Diyos. Patuloy na makakasama natin dito ang mga lalaki ng ating Panginoon Diyos na si Pastor Marvin, siya po ang ating Ministerial Secretary, at NDRIEL Vice President ito, mga kapatid, at dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor Ray, Pastor Jules, at sa mga kapatid. At ito po yung ating last episode sa ating pag-aaral itong 3 buwan na ito. Nawa sa iyong pagsama sa amin hanggang sa simula, hanggang ngayon, at nakaranas kayo ng biyaya ng Panginoon at naging malalim po yung ugnayan nyo sa ating Panginoon dahilan sa pagkaunawa ninyo sa banal na kasulatan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at sana po hindi lang sa pagkaalam kundi sa pagbabahagi rin sa ating pagtuturo sa ating para paaralan eskwela sa Batina at sa pag-share sa mga kaibigan na itong napapanood niyo pong ito. Maraming pong salamat. Ang pangalawang makakasama natin dito ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito po sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti, Pastor Ray, Pastor Marvin. At totoo nga na tayo ay nasa panghuling bahagi na ng ating leksyon sa oras na ito na kung saan ay ating napag-aralan ang buong trimestre sa atin pong lumalagong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda ang atin pong leksyon na kung saan ay nilalapit tayo sa ating Panginoong Diyos, yung ating mas malapit na ugnayan sa Kanya. Anyangat patuloy sana, mga minamahal, ang ginigiliw naming mga taga-subaybay, na kahit pa matapos na itong ating leksyon, meron na naman tayong bagong leksyon na pag-aralan
upang mas lalago pa ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Alright, maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais nating hilingin si Pastor Jules sa pangunguna sa isang panalangin. Panginoon, muli amin na pong buklatin ang inyong mga ginintoang salita. Amin lamang pong maunawang ito sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Kanyanga't ang Espiritu na siyang nagbigay ng mga hula ng inyong mga salita ay saring Espiritu ang aming hinihiling na siyang magbigay ng pangunawa sa bawat isa sa amin upang ang amin pong mga mapag-aralan sa panghuling bahagi ng aming leksyon nito ay magbigay ng paglago sa amin pong ugnayan sa inyo. Dahil itong aming hiling sa matamis na pangalan namin Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Kaibigan, ang ating pang-13 paksa at huling paksa na ating pinapag-aralan ngayong quarter, mga kapatid, ay ngayong trimestre, ay may pamagat na tungo sa walang hanggan. Tungo sa walang hanggan. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa unang Juan 3:2, ito po ang sinasabi, mga minamahal, ngayon ay may mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Napag-aralan natin noong nakarang linggo na ang pagbabahagi at pagpapatutuo ay likas o lifestyle, bunga ng pananatili nating buhay may ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Na ibinabahagi natin siya dahil kilala natin siya, mahal natin siya, at nais nating maibahagi ang biyaya ng ating Panginoong Hesus na ang biyayang iyan ay nagliligtas. Tinawag tayo na ihayag si Hesus sa pamamagitan ng pag-ibig, pagmamalasakit, paggawa ng kabutihan, panalangin, pakikipagkaibigan at yung matatag, tapat na pamumuhay Kristiyano na nakikita sa ating buhay. Kaya ngayong linggo at mapapag-aralan natin, hindi lamang natin alam tungkol sa kung ano ang magiging kalagayan ng langit, ito rin ay tungkol sa kung papaano dapat hubugin ng pag-asa ng walang hanggan ang ating kasalukuyang relasyon sa Panginoon. Kaya kailangan tiyakin natin ang ating relasyon sa Kanya. At ang katiyakan ng pagbabalik ni Kristo ay dapat ito'y mapalalim ng ating pananampalataya at mapatibay ang ating pag-ibig sa Kanya at ito'y nag-uudyok ng ating buhay na tapat habang naghihintay sa Kanya. Kaya tatalakayin natin ang ating leksyon, buuin natin sa 3 punto. Ang 3 punto na ito ay nagsisimula sa L, letter L. Ibig sabihin, una dito ay living readily for eternity. Ang pangalawa ay longing lovingly to see Jesus. At ang pangatlo ay loyally following the Lamb. At ang mga ito ay pag-aralan natin, unahin natin si Pastor Marvin na siya ang magpapaliwanag sa unang punto. Sabi dito ay living readily for eternity. Pastor Marvin, anong ibig sabihin nito? Maganda dito, patungong saan patungo ito? Eternity. Eternity. Patungo sa Doon walang hanggan. walang hanggan. Walang hanggan. Maganda ito, yung closing lesson natin ay patungo sa walang hanggan. Oo. Now, paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Saan nagsisimula ito? O paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Maganda yung ating memory text. Tingnan muna natin yung memory text natin, Pastor Ray at Pastor Jules. Ang sabi doon, Beloved, anong sabi niya sa Tagalog? Minamahal. Mahal. Minamahal. Now we are children of God. It has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Maganda ito eh. Ang sabi niya, kung ano yung nakita natin,
Yun din ang makikita. No. Ang tanong diyan ay paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kasi into eternity. Paano magkaroon ng eternity? O ang tanong, meron bang eternity? Hmm? No. Kasi minsan, ang sabi nila, pag namatay ng tao, that's the end. Period na. Pero ito, those yung ating, yung pangbukas na text ay kay John. Tingnan din natin yung ibang, ito yung 1st, 2nd, 3rd John. Sulat niya ito doon sa church. Tingnan natin yung sulat niya na as in relationship with his God. Tingnan natin sa John 17 verse 3. John Kasi 17. ang eternity, yan ay nagsisimula na tayo ay magkaroon ng genuine relationship with our Lord Jesus Christ. Anong sabi diyan? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang inyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesu Kristo. Titingnan natin. Anong sabi doon? Ang sabi po dito ay, this is eternal life. Eternal life. Saan yung eternal life? Ang sabi doon, that they may know you, the only true God in Jesus Christ, whom you have sent. So, ibig sabihin noon, eternal life ay ang Panginoon. Pag siya yung eternal life, ang gagawin natin dito ay we connect our life to the person that has eternal life. Amen. So, kinakailangan yan, mayroong tayong relasyon sa Kanya. That's the beginning of eternity. At yung relasyon na yan ang magpapatunay na ang Panginoon ay yun yung ating susi. Now, tingnan natin ito, series of text doon sa Book of John. Now, isa dito, yung familiar na text. Yung familiar na text natin sa John 3:16. Anong familiar text yun? So, una doon ay makilala natin ang Panginoon. That we know Him because He is the life and He comes from eternity. Dapat may connect natin yung buhay natin sa Kanya so that we will have that eternal life. It begins with a relationship with Him. Kaya anong sabi doon sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maganda yung series na dyan Ito si John, ang sabi niya, yung pagkakilala natin kay Kristo, doon yung buhay. Then yung buhay na si Kristo, nung nagkasalang tao, siya yung pumunta at yun ang nagligtas sa atin. At yung pagkaligtas niya, ang sabi niya doon sa tao, ang sino mang sumampalataya. Sino ang sasampalatayaan natin? Yung nagligtas. Yung nagligtas. Na yung nagligtas na yan yung mayroong buhay na walang hanggan. Di ba? Ganon yung ayos yun. Kaya sabi doon, living readily for eternity. Now, isa pa na Pastor Ray. Doon sa 1 John 5:11, 12. Ito ay, sabi ko, series of, kasi isa yung author kasi tinignan niya, nung si John, ang tingin niya sa Panginoon ay a living God. That's why, pag-aralan niyo ang mga sulat ni John, ito yung kanyang mga sinasabi doon. 1 John 1 5. John 5:11, 12. At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ito, maliwanag. Maliwanag doon. Sabi doon ay, ito yung testimony that God has given us eternal life.
ang Diyos, sabi niya, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit tayo binigyan ng buhay na walang hanggan? Ito ay saan masusumpungan? Sa kanyang Anak. anak. At yung kasi doon sa kanyang anak, sabi doon, he was the son has life. Kung yung anak ay nasa atin sa pamamagitan ng pananampalataya, may buhay. At doon sa last phrase, ang sabi niya doon, those and who does not have son of God does not have life. Oo. O, kung ibig sabihin, kung wala ka palang koneksyon Sa anak, sa anak, wala ka. wala kang buhay. So, ibig sabihin nito ay ang buhay na walang hanggan, masusumpungan lang ito sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya kinakailangan, mahalaga sa atin ay i-connect natin yung buhay natin doon sa may-ari ng buhay na walang hanggan. Kasi pag hindi mo i-connect yun, so eternity begins with the relationship with our God. Kasi ang buhay eh. And not only that, we need to experience Christ daily. Daily sa buhay natin. Then when He will come, then we experience the eternity in God's kingdom. Kaganda nito. Pastor, may ibig sabihin ka. Yung eternity, yung walang hanggan na pinapag-usapan natin. Na kung minsan ay para bang ang tao ay nabubuhay na unlimited na ang kanyang buhay sa mundong ito. Pero ang banal na kasulatan ay binabanggit na ang ating buhay ay fragile, ang ating buhay ay short. Death could come to any one of us. Yan yung binabanggit sa aklat ng banal na kasulatan. Actually, ang Biblia ay gumagamit ng figure of speech na isa dito yung simile, comparing things using like or as. So, binanggit dito sa Biblia sa Job 14:1 and 2 na kung saan ang buhay ay maikli lamang. Pakibasa nga, Pastor Ray. Sa Job 14:1 at 2. Taong ipinanganak ng babae ay ang kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Siya ay umuusli na gaya ng bulaklak at nalalagas. Siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. Okay. So kung yung titignan, may dalawang bagay na kung saan nihalin tulad dito ang kaiklian ng buhay ng tao na puno ng kabagabagan na sinasabi dyan. Una ay parang flower that will fade. Pangalawa, parang anino, shadow that does not continue, hindi namamalagi. Kung basahin din natin sa aklat ng James 4:14, ang sinasabi din doon ay life is like a mist. Life is like a vapor that vanisheth away. Umubong. Libong-ubong ti Lucano. Doon naman sa aklat ng mga awit 90 verses 5 and 6, binabanggit din doon that life is like a grass that withered. So, minsan ay ako'y nagbisita sa isang tahanan. Nung bumukas, bata ang nagbukas. Sabi ko, saan yung magulang mo? Sabi niya, wala po, pastor. Naghahanap buhay. At napunta sa aking isipan, kung ang tao hinahanap niya ay buhay, bakit siya namamatay? Hindi kaya yung hinahanap niyang buhay ay pansamantalang buhay lamang. Ngunit sa ating leksyon ay kailangan natin mahanapan yung nagbibigay, the source of life. Binagit na kanina ni Pastor Marvin. Dahil doon sa aklat ng Juan, mula sa Kapitulo 1 hanggang sa Kapitulo 11, ay binabanggit niya dito iba't ibang pananalita tungkol sa ating Panginoon. Sinasabi doon that Jesus is the water of life. Jesus is the bread of life. At dito sa verse chapter 11 na sinasabi, Jesus is the resurrection and the life. So, mahanapan lang natin ang walang hanggan sa ating Panginoong
Jesus. Yan yung binabanggit kanina ni Pastor Marvin. So, wag kang mataas na meron ka ngayong kalusugan kasi maya't maya ay Sa lang siyan. sasagtag dyan mo. Kamatay. Ako tayo na pala. Wag sana. Pero ito yung kung minsan ang tao ay proud, maya't maya ay patay na. So, ang buhay natin sa mundong ito ay kailangan na nakaangkla palagi sa ating Panginoon na siyang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan upang tayo'y makahanda. Dahil sabi sa ating leksyon ay ang panahon, let us be watchful dahil hindi natin alam kung saan kailan darating ang ating Panginoong Hesus. So, ang dapat na buhay na ipamuhay ng bawat isa sa atin ay kailangan natin to seek God's face daily sa ating buhay upang sa ganon ay pagdating niya, magkaroon tayo talaga ng buhay na walang hanggan. Yung halintulad doon sa kailan na flower, it will wither, then shadow, then wala yan. Doon sa verse 5, doon verse 5 sa pag-ibasa. Kasi ang sabi doon ay yung verse 5. 5, sabi dito, yayamang ang kanyang mga kaarawan ay nangapasyahan, ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo, at iyong hiningahan ang kanyang mga hangganan upang wag siyang makaraan. Ito yung buhay ng tao. Ang sabi doon yung buhay ng tao, ang sabi doon na your days, your months, your years ay nasa kamay ng Panginoon. At hindi niya pwedeng lampasan. Ibig sabihin nun, yung tao may hangganan. Ang Panginoon, walang hangganan. Dapat yun sana yung ating tanggapin na realidad. Pag may measurement yung buhay ng tao, anong remedyo? Kung may magbibinta ng insurance na ang insurance ay walang kamatayan, ay siguro lang to mag-i-invest. Mag-i-invest, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon ay merong panahon na all things will come to an end. 1 Peter 4 verse 7. Tingnan na. Ang sabi doon ay all things will come to an end. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga kahinahon at mga puyat sa panalangin. Yung unang praise, ang sabi doon, ang kawakasan ay malapit na. So, ibig sabihin noon, lahat ng bagay dito sa sanlibutan, mayroong hangganan. Ang buhay ng tao rin, mayroong hangganan. Kaya, ibig sabihin noon, yung only source dyan ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya, doon sa binanggit kanina ni Pastor Jules, John 11:25, yung one of the 7 I ams of Jesus in the womb of John, na I am the resurrection in the life. In-introduce niya yung buhay niya I am the life. Sabi yan. Kaya yung buhay nakita natin ay Kristo, dapat palagi tayong handa. Pastor Ray. Ang unang punto ay nagpapahiwatig sa atin mga kapatid na ang buhay ay naghahanda para sa habang buhay. Lalahanin natin na ang ating buhay ay napakaganda na sinasabi nito mga kapatid ng ating mga kaibigan dito na maiksi, walang mahaba. Kahit sa tingin natin ay 100, 200, 300, maiksi pa rin yan kumpara sa buhay ng ating Panginoong Hesus na walang hanggan. Ang punto dito na nais kong alalahanin natin ay ang buhay ay hiram sa Diyos. Kaya nga may kantang, hiram sa Diyos ang aking buhay. Kung hiram sa Diyos, alalahanin mo na pangalagaan mo. Humiram ka ng martilyo, tapos yung hiniram mong martilyo kung saan-saan ginagamit, nasira, ay isa uli mong sira, sa sunod manghiram ka, hindi ka napahiramin.
Kaya ito'y hiram ang ating buhay, alagaan natin, ayusin natin ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos para mabuhay ito ng mahaba ng konti. Kagaya ng ating Panginoong Hesus na ibinigay niya sa atin. Ngunit kung tayo ay hindi mag-ingat sa buhay na ipinahiram niya sa atin, mga kapatid, ay baka hindi na tayo bibigyan pa ng buhay na walang hanggan na sinasabi dito. Kaya kay Kristo, ayon sa sinabi nila, mga kapatid, na ang buhay ay hiram sa Diyos, so isauli natin, gamitin natin pala ang buhay sapagkat ang buhay ay hiram sa Diyos. Gamitin natin maayos ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Punta na tayo sa pangalawang punto. Longing lovingly to see Jesus. Oh, ganda nito, Pastor Marvin. Longing lovingly. Ang eternity. Yung Eternity gives hope beyond present struggle. Di ba, tama ba yun? Yung longing lovingly to see Jesus. Eternity gives hope beyond present struggle. Ba ito? Anong bang sabi doon sa 2 Corinthians 4:18? Ano bang sabi doon sa 2 Corinthians 4:18? samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Oo, maganda din eh. Ang sabi niya dito ay, for the things which are seen are temporary. Yung nakikita pala natin ito ay temporary lang ito. So, ibig sabihin yan, pag temporary ito, ay mayroong hangganan. Ngunit ang Panginoon, magbibigay siya ng lugar na kung saan ay maging permanent. Na ang permanent na yan ay wala ng kamatayan, wala ng luha. Yan. Ito ang sabi na Revelation. Punta tayo doon sa Revelation. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Okay, nakita natin kanina, all things are temporary. Pero ang Panginoon, kaya nga longing lovingly to see Jesus, Nananabik. dito tayo pupunta eh, na yung lugar na yan ay wala ng luha, wala ng kamatayan, wala ng kapigatian, wala ng iiyak, wala ring sakit. Yan. Ito yung longing sana. Oo. Yung longing. Kasi dito sa lupa, ito lahat meron ito. But we are longing, that longingness ay sa lugar na yan, ang tanging makakapagpunta lang sa atin dyan ay walang iba kung ang ating Panginoong Hesus. Oo. Siya yung life eternal eh. At dahil siya yung life eternal, ay ang Panginoon hindi niya nais na manatili tayo sa lugar na may hangganan. Ipupunta rin tayo doon sa lugar na walang hangganan. Oo. Di ba? Siya yung buhay na walang hanggan. Dapat ipunta rin tayo doon sa lugar na Walang hanggan. walang hanggan, na kung saan wala na itong lahat na kahirapan. Wala na ito. Kaya ang maganda doon na yung ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa atin ay dapat ito sana, Pastor Ray, Pastor Jules, ito ay magbigay ng encouragement sa atin na magpatuloy sa pananampalataya. Walang silbi yung buhay natin dito na naglingkod tayo sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, at then wala ding interest. Say, oo. Wala din. Kaya ang maganda dito, nag-encourage sa atin dito na sana yung paglalakbay natin bilang isang mananampalataya ay patungo tayo doon sa buhay na walang hanggan.
Itong Pastor. aklat ng Apokalipsis na binabasa natin, na pinapabasa ni Pastor Marvin, ay sulat ito ni Juan doon sa Isle of Patmos. Si Juan na hindi namatay sa mga tabak, kundi siya namatay sa katandaan. Dan. Habang nandun siya ay parabagang nawawalan ng pag-asa kasi patay lahat yung ang kanyang nakikita. Lahat ng nandun ay mga patay, kahit ng mga kahoy patay, mga bato patay. Pero itong aklat ni Juan ay punong-puno ng pag-asa na kung saan dito sa panghuling kapitulo 22, 3 beses na binanggit ng ating Panginoong Hesus na siya ay babalik muli. Chapter 22 verse 7, pakibasa, Pastor Ray. At narito, ako'y madaling pumarito. Ah. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Verse 12. Narito ako'y madaling pumarito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Verse 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumarito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. So, kung ating titignan, ito yung pag-asa na nagbigay kay Juan habang sinusulat niya ng aklat ng Apokalipsis. So, yung ultimate na sinasabi natin na hope, pag-asa ng mga mananampalataya ay hindi lamang yung place na sinasabi natin na heaven, kundi yung makita si Jesus. Ito yung ultimate hope of every believer sana. Hindi yung gusto kong pupunta sa langit, kundi yung makita natin yung person na si Jesus Christ. Dahil we are hardwired, na kung saan hardwired first-hand closeness with our Creator. Kung ating babasahin doon sa ating lesson sa Genesis 2:7, tayo ay nilalang ng Panginoong Diyos sa kanyang wangis. And God breathed into His nostril. So, we are created for intimacy. And we are longing to see Jesus. Ito yung dapat na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Longing lovingly to see our Creator, Jesus Christ, our Savior and Redeemer, Jesus Christ. Kaya ngayon ay pinakamagandang balita na ang bawat isa ay may pananabik na makita ng mukhaan. Mga iba nga ay gusto lang yung matikman yung bunga ng kahoy, maapakan ng mga ginto, pero ang pinakamahalaga doon ay makita ng mukha ng ating Kaya kanina ay yun yung umpisa natin na kinakailangan yung buhay ko, buhay ng makonect doon sa source ng eternal life na walang iba ang ating Panginoong Jesus. Kaya once na nakonect ka doon, hindi mo man siya nakikita, but you have now a personal relationship with Him. And that personal relationship, yun yung gagantimpalaan ng Panginoon na kung saan when He comes, then you can see Him face to face. At yung pagkita mo sa Kanya na face to face, dadalhin ka rin niya doon sa lugar na kung saan as a reward of faithfulness, then doon maganda not only the place, but to be with Him. Be with Him forever. Yun ang yun yung magandang senaryo doon. Because it will start, mag-uumpisa yan dito sa relationship. Ay, okay. Yung sinasabi natin na kung hindi mo kilala yung hinihintay mo, maiinip ka talaga na maghintay. Ngunit kung kilala mo yung hinihintay mo pa at mahal mo, ay kahit ilang oras kang maghintay, Hindi ka mabuburi. hindi ka pabori. Oh.
you are longing to see that loved one. Yan ang magandang punto na nananabik tayong makita ang mukha ng ating Panginoong Hesus sapagkat meron tayong pagmamahal, kaya ugnayan sa Kanya. Hindi yung resulta para makita natin ang mukha ng Panginoong Hesus. Tumupad ako ng utos kaya kailangan makita ko ang mukha. Hindi yun. Mga kapatid, kundi meron tayong ugnayan na malalim at pag-ibig sa Kanya. At ang resulta niya na ay pagsunod sa Kanya. Pangatlong punto, loyally following the Lamb. Yun na. Mga kapatid, kung anong ibig sabihin nito, Pastor Marvin. Loyally following the Lamb. Maganda ito kasi sino ba yung lamb? Isa pa rin. Yun yung natin Yun yung ating i-define diyan. Sino ba yung lamb na yan? Na dapat nating sundan. Na dapat nating sa sundan. At pag titingnan natin na itong lamb na ito, dapat iyon yung magkaroon tayo ng ugnayan. Ito bang sabi doon sa John 1:29. John 1:29. John 1:29. Sino ba yung lamb na yun? Para makita natin. Oo nga. John 1:29. Ito yung unang unso takes away the sin of the world. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Yun. Sabi doon, narito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Yun yung source ng eternal life. In-introduce niya na siya yung lamb na nagtatanggal ng kasalanan. Kaya pag titignan natin dito, yung outline natin ay loyalty following the lamb. Yung lamb, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dapat yung loyalty natin, hindi sa sarili, hindi sa earthly things, hindi sa material things. Hindi yun. Kasi minsan, ang loyalty, nadadivert instead of God, nadadivert sa mga bagay na bagay na temporary. Na yun ang nagiging Panginoon. Kaya minsan, yun ang nagbibigay sa atin na ma-miss natin ang Panginoon. Kasi yung loyalty, hindi doon sa kordero na nagtatanggal ng kasalanan, kundi yung papel na nagbabayad sa bangko. Kaya ito yung question of loyalty. Ito yung question ng loyalty. Kaya kinakailangan na yung loyalty natin ay nakatuon doon sa kordero na yan. Kasi yung kordero na yan, yan yung bride. Kasi tinignan natin, ito, binasa natin yung John. Pagpunta ka sa Revelation, si John pa rin yun Kaya, agtunos, si Bagbagana, may ugnayan yung kanilang sinasabi dyan. Kaya, doon sa, let's go to Apocalypse ulit. Kaya, ito siya yung lamb. Then, doon sa Apocalypse 22:17, ito yung kasalan sa langit. Ito ba yung kasalan sa langit? sabi dito, O yung bride? at ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, "Halika." At ang nakikinig ay magsabi, "Halika." At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Ito yung bride. Yung lamb dito, kika natin. Now, at yung lamb na yan na nagsasabi, siya rin yung darating. Siya rin yung darating. Doon lang sa pinakababa, yung last text, verse 20, Pastor Ray, kasi eternity ito, into eternity.
Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling pumarito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus." Ito yung law, ito yung following the lamb. Hmm. Kanina pinag natin yung longing. Ngayon, yung longing, if you follow the lamb until Jesus will come, we should be faithful. Ito yung mahalaga. Kaya mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, following the lamb is to be faithful with Jesus until He will come. Ano man ang dinadaanan ng ating pananampalataya, mapunta man tayo sa detour, mapunta ka man sa rough road, struggle, whatever kind, dapat hindi mawala yung paningin natin sa pagdating ng ating Panginoon. Because that should be our loyalty. Kaya maganda dito eternity, Pastor Jules, eternity will remind us that the earthly things are only temporary. Mayroon din sinasabi, Pastor, dito sa Kapitulo 7 ng Apokalipsis. Mas magandang salita ang sinabi niya dito na loyally following the Lamb. And they follow the Lamb wherever it goes. Yeah, Sabi. nako yun. Sino yung mga ito? Itong mga 144,000, di ba? So, magandang balita na yung mga nangaligtas na sinasabi pa dito na binabanggit na 144,000 ay sila yung mga nasunod, sumusunod. Tapat na sumusunod sa, kaya nga loyally following, tapat na sumusunod sa kordero. Paano? Day and night, sabi nga Diba? So, paano ito, day and night na ito, mga kapatid? Yung buhay mo ay buhay si Kristo sa iyo. Yung ugnayan mo ay nasa sa iyo. Ugnayan mo kay Kristo. Sa panalangin, sa gawa, lahat ay, ang isip ay na kay Kristo Jesus. Hindi lang yan, Pastor Ray, Pastor Marvin, kundi pinapakita rin dito yung description ng mga sumusunod sa kordero sa Apokalipsis 14:4. Ano yung sinasabi dyan? Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis at ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero o saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y mga binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Okay. So binabanggit dyan, dito yung translation sa aking Biblia ay sinasabi ay they were not defiled with women for they are virgins. Yung palang mga sumusunod sa kordero ay birhen. Mga birhen. They are not defiled. Sila ay mga banal na nagkasala, ngunit sila ay pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Dahil sila ay tinubos ng ating Panginoon, they were redeemed from among men. Ito yung mga tinubos ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang dugo. Kanya nga, they are loyally following the Lamb. Dahil sa naramdaman nila na yung kanilang pagkatubos ay hindi sa pamagitan ng salapi, sa pamagitan ng kung ano-ano, kundi sa pamagitan ng dugo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kanya napakalaga na ating titingnan na itong mga sumusunod sa korderong ito ay sila yung mga tinubos ng ating Panginoong Jesus. Kaya mahalaga, Pastor Ray, Pastor Jules, na yung mga tao na ina-anticipate yung pagdating ng Panginoon ay sa pangkasalukuyan, they live differently. Na yung pamumuhay na nila yun, pinapractice na nila yung pamumuhay sa langit. Kasi they have been changed by the grace of God. Ibig sabihin nun, the Christ-like character is being reproduced in them. They live differently. Madidistinguish yung tao na naghahanda talaga sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At naranasan nila
yung redeeming grace. Kaya ito yung challenge sa bawat isa sa atin, na while waiting for the soon coming of our Lord Jesus Christ, paano ba tayo nabubuhay? Are we living, preparing for the coming of Jesus for eternity? Or are we living a temporal life in which earthly things ay doon nakatali yung ating buhay? So ito ay dalawang klase ng Kristiyano, wala sa gitna eh. Wala sa gitna. Whether yung tao ay heavenward or hellward. Meron bang hellward? Heavenward o hellward. Ito yung direction ng tao. Kaya yung ating lesson, sinasabi niya sa atin ay into eternity. Bakit eternity? From now on, our life, yung buhay natin, dapat nakadugtong sa ating Panginoong Hesus. At ma-enjoy natin yung fellowship, yung intimate relationship with Him. Because in that relationship, diyan nag-uumpisa ang buhay na walang hanggan. At dapat yun ay na-enjoy natin. Kaya maganda ito eh, yung mga previous lesson natin, yung mga setbacks. Itong mga setbacks ito, they are just but temporary while waiting for the soon coming of our Lord Jesus Christ. At itong mga setbacks ito, hindi yun sana yung umagaw yung ating attention patungo sa eternity. Minsan, itong mga setbacks, ito yung nagdadivert. Dadivert yan. Kaya minsan, ito yung diversionary tactics na later on, madiskaril sa parambarataya. Marami na disgrasya sa diversion. Nadidiskaril para tayo. So, dapat kinakailangan yun ay nakafocus pa rin sa ating Panginoong Hesus. Whether they will pass you through setbacks or whatever kinds of detour, dapat huwag tayong madiskaril yung ating pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasi yun sana ang patutunguhan ng bawat isa sa atin. Kanya ang dapat tanungin ng bawat isa sa atin, am I truly following the lamp? Yeah. Or am I trying to let the lamp follow me? Darating ang Panginoon, sabi sa Hebrews 9:28, hindi sa pamagitan ng ating kasalanan, kundi doon sa mga naghihintay sa Kanya. Kailangan na tayo ay maging tapat na naghihintay sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat, kaibigan. Pastor Jules, Pastor Marvin, alam nyo, meron akong kwento na isang kapatid ay ang kanyang mga anak ay nasa Amerika. At ang sabi ng mga anak sa Amerika ay, Nanay, dadalhin ka namin dito sa Amerika, ipaghandaan mo. Tandaan mo, dito sa Amerika ay malamig. Dito sa Amerika ay ang salita ay English dito. At ang pagkain dito ay burger. Eh di sige. Eh di nung kakaunin na at pupunta na sila sa airport, ito yung kwento na talagang nangyari. Kumain sila dyan sa Burlex. Oo. Eh nung nandun na sila, tawagin na ang nanay. Nay, kain na tayo. Ay, hindi mo tawag-tawag. Yan nung lumabas naka-jacket. O anong ginawa nyo? Bakit naka-jacket? Sabi, kainit-init. Sabi, nung nagsalita, English naman na. Abay, nagsasalita ng English, naka-jacket sa gitna ng init. Tapos, nung makita niyang pagkain ay dati niyang kinakain ay gusto ay burger, ay nagtaka na itong mga ito. Tinanong ang nanay, sabi niyo kasi sa Amerika, ang pagkain ay burger. Kaya naghahanap na siya ng burger. Sabi niyo kasi sa Amerika ay English. Kaya nag-i-English na siya. Sabi niyo kasi sa Amerika ay malamig. Kaya nakadaket na siya. Narito pa lang sa Pilipinas,
Ang isip niya ay nasa Amerika na. Tayo lahat, mga kaibigan at mga kapatid, nabubuhay tayong temporaryo dito sa lupa. Ang pinakamahalaga ay ang ating isipan, ang ating damdamin, ang ating panukala ay may ugnayan na naghahanda patungo sa langit na bayan. Ang ugnayan sa ating Panginoong Hesus ay napakahalaga sapagkat walang kwenta lahat ng mga bagay nito kung wala tayong ugnayan na buhay sa ating Panginoong Hesus. Tapat tayo hanggang sa wakas. Sabi ni Pastor, kahit anong may mga mangyaring setbacks, tapat tayo sa ating Panginoon. Sabi ni Pastor ay kung kahit may mga pagsubok sa buhay, tapat tayo hanggang sa wakas. Kaya purihin ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Patuloy kayong susubaybay. Oo, patapos na ito. Pero may mga susunod pang mga pag-aaral natin. Maaring ako ay magpapaalam sa inyo. Ngunit meron tayong subaybayan na isang katagang pag-aaral. Ang pamagat nito ay Real Talk at Aral. Subaybayan natin ito sa bawat linggo upang mapapanood natin kung anong mangyayari at pag-aaral na ibang paraan ng pag-aaral ng ating salita ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat, Pastor Marvin, Pastor Jules, na patuloy tayo naglilingkod sa ating Panginoon Diyos sa oras ng pag-aaral. Purihin ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Mahal kayo ng ating Panginoon Diyos. Magkita-kita muli tayo pag hindi na dito sa lupa, sa langit na bayan sapagkat patuloy tayo nagmamahal sa Kanya. May syudad si Jesus na wala ng araw at gabi di na makikita. Sinasabi sa Biblia, kaharian niya'y ginto, esmeralda, perlas at sapiro. Ako'y paroroon sa banal na syudad. Tunay na ako'y di na babalik sa sanlibutan ito. Maging mahirap man ang daan, ang pag-asa'y hingin. Ako'y paroroon sa langit na bayan. May isang puno, 12 ang bunga sa syudad ating makikita. Ito'y inihanda ng Diyos na dakila. Lahat tayo'y libre ang pagbuhay. Ako'y paroroon sa banal na syudad. Tunay na ako'y di na babalik sa sanlibutan ito. Maging mahirap man ang daan, ang pag-asa'y hingin. Ako'y paroroon sa langit na bayan. Pag-asa'y darasan na tayo'y magbago, makapasok sa syudad na ginto. Walang kamatay
ako'y paroroon sa langit na bayan. Ako'y paroroon sa langit na bayan. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa ibigay niyo po na aral sa amin. Na bawat isa sa amin ay patungo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, ito ay hindi namin makakaya sa aming pansarili lang. Ngunit aming pong ibinibigay ang buhay namin sa may akda ng buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Panginoon, baguhin niyo po kami. At ang buhay namin ay kinakailangan po na maidugtong namin po sa inyo. Para sa ganon, ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At makita ka namin face to face at manirahan kasama namin ikaw na walang hanggan. Maraming pong salamat sa pagdidig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos.